Tahimik na nakinig si Zhang Yi sa alamat na sinabi ni Paji Jesang, na tila kalmado. Ito ay isang alamat lamang. Sadyang pinalaki ni Paji Jesang ang isang misteryoso at mapanganib na kapaligiran, ngunit hindi sinunod ni Zhang Yi ang kanyang pangunguna. Nang makita ito, huminga ng malalim si Paji Jesang, at saka ibinalik sa upuan ang mataba niyang katawan. Sa tingin mo ba ay katawa-tawa ang mga bagay na ito? Tumango si Zhang Yi, medyo. Napabuntong hininga si Paji Jesang, tumingala sa kisame, at dahan-dahang sinabing, kung noon lang, akala ko'y gayon. Ngunit maraming pagbabago sa mundo ngayon ang nagpabago sa aking pananaw. Tumingin siya kay Zhang Yi ng may malalim na mga mata. Your Excellency Chaos, isa ka sa ilang tao sa Huaxu Kingdom na naglakbay sa mga Star Island sa itaas ng karagatan at napunta sa ilalim ng Qinling Mountains. Mayroon kang mas malalim na karanasan kaysa sa karamihan ng mga tao na may misteryosong mundo sa ilalim ng ibabaw. Ayaw mo bang malaman kung ano ang misteryosong mundo sa ilalim ng lupa? Sakalang seryosong tumingin si Zhang Yi kay Paji Jesang. Hindi ko alam mo ba? Kulot ang bigot ni Paji Jesang at medyo tuso ang ekspresyon nito. Nasa kamay ko ang impormasyong gusto mo. Pinapanatili pa rin ng Snowy Plateau ang teksto ng epiko mula sa panahon ni Haring Jesar. Ito ay nag-iisa sa aking pamilya Paji. Ito ang pinakakomprehensibong impormasyon tungkol sa underground world sa buong Huaxu Kingdom mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang mga ninuno ng pamilya Paji ay dating mga mananalaysay ng dakilang dinastya na itinatag ni Haring Jesar. Nagsimula ang kanilang mga ninuno bilang mga mananalaysay at unti-unting lumakas. Dahil ang kultural na pamana ng Snowy Plateau ay nasa kamay ng mga maharlika, ang mga karaniwang tao ay hindi kwalipikadong malaman ang nakasulat na wika at wala silang mga apelyido. Maaari lamang silang umiral bilang mga serf ng mga maharlika. Sa makatuwid, ang posisyon ng mananalaysay ay naipasa sa libu-libong taon at may matayog na katayuan. Nang maglaon, sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga henerasyon, ang pamilya Paji ay naging isa sa 4 na marangal na pamilya ng mga pinuno sa nalalatagan ng Niebe. Naningkit ang mga mata ni Zhang Yi. Sa pagkakataong ito, 4 na pangunahing rehiyon lamang ang lumahok sa underground operation sa Qinling Mountains. Ang mga detalye ng misyon ay ganap na hindi isiwalat sa labas ng mundo. Ang East China Sea Region at ang Southwest Region ay hindi kasali sa misyon at imposibleng malaman ang kanilang mga karanasan sa underground world. Gayunpaman, tumpak itong sinabi ni Paji Jesang. Posible bang may alam talaga siyang hindi alam? Ang Snowy Plateau ay isang misteryosong lupain. Sa buong kasaysayan ng kabihas ng Huaxu, ito ay pinamumunuan ng mga lahi mula sa ibang mga sibilisasyon sa mahabang panahon. Kaya naman, pinananatili nito ang kakaibang sibilisasyon at pamanang kultural. Kahit na ang ilang mga apoy na sumira sa sibilisasyon sa kasaysayan ay nabigong ganap na sirain ang kultura ng Snowy Plateau. Mataimtim ang mga mata ni Zhang Yi. Tinamaan ni Paji Jesang ang pinakakinatatakutan niya. Ang itim na nakabaluti na estranghero sa maulap na lambak ng Star Island, ang puting dragon na may ulo ng tao at katawan ng ahas sa ilalim ng Qinling Mountains na maaaring mag-transform sa anyo ng tao. Ang mga makapangyarihang pag-iral na iyon ay labis siyang natakot. Higit pa rito, kinuha niya ang mga mahahalagang bagay mula sa mga pag-iral na ito. Ang pinagmulan ng mga Diyos ng Star Island at ang lilang kristal sa ilalim ng Qinling Abyss. Hanggang ngayon, ang babala ni Qianlong King bago ang kanyang kamatayan ay umaalingaw pa rin sa isipan ni Zhang Yi paminsan-minsan. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam na ito ng hindi alam. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mahiwagang pinagmumulan ng pag-iral ay makakahanap siya ng paraan upang harapin ito. Pudge Toast, ang mga kwentong ito na sinasabi mo ay napaka-interesante at talagang medyo interesado ako. Pero ano ang gusto mong gawin ko? Alam mo, sa mundong ito, kung may gusto ka, kailangan mong magbayad ng katumbas o kahit na labis na presyo bilang kapalit. Diretso na ipinahayag ni Zhang Yi ang kanyang iniisip. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Pudge Toast. Hindi siya natatakot kay Zhang Yi na makipagnegosasyon sa mga tuntunin, ngunit natatakot siya na si Zhang Yi ay hindi interesado sa kanyang sinabi. Sa katunayan, mas nababalisa si Paji Tusi kaysa kay Zhang Yi. Dahil sa pagtingin sa buong kaharian ng Huaxu, marahil si Zhang Yi lamang ang makakatulong sa kanya. Sinabi ni Chieftain Paji, sa loob ng 3 buwan, ang taunang Zhaozhao ceremony ay gaganapin sa Sangjia Temple sa Sala City.
Kasabay nito, ang ating apat na pangunahing chieftain na pamilya ay magsasama-sama upang buksan ang selyo sa ilalim ng Snowy Mountains. Ang mga araw sa tarangkahan ng kaharian ng Diablo. Sana sa oras na yon, matulungan mo akong agawin ang kayamanan sa ilalim ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi. Gate to the Demon Kingdom. Treasure. This sounds a bit ridiculous. Kung hindi ko narinig ang mga salitang ito ngayon, iisipin kong baliw ka. Humalakhak si Paji Jesang at saka nagpakawala ng mahabang bu. Tama ka, sinong maniniwala sa kalokohang nito? Pero ngayon, nangyayari na talaga. Ang mga kanta ni Haring Jesar ay umiikot sa maninyebe na talampas. Gigisingin ng bawat henerasyon ng mga banal na mga awit ang kanilang mga alaala at awitin ang sinaunang kwentong ito. Kaya naman, hindi magagawa ng sinumang gustong itago ang katotohanan ng kasaysayan. Ang pagkakaroon ng Demonic Kingdom ay nakaukit sa isipan ng bawat taong Snowland. Matatag silang naniniwala dito, at alam nilang lahat na minsang winasak ni Haring Jesar ang Demonic Kingdom at pinigilan ang Demonic Cave nito sa Snowy Mountains. Sa makatuwid, para sa mga tao ng Snowy Land, ang Snow Mountain ay hindi lamang isang banal na bundok para sa pagsamba, kundi isang mahiwagang kuweba na puno ng panganib at takot. Ang Demon Country sa ilalim ng Snowy Mountains ay katulad ng Abyss sa ilalim ng Kinling Mountains o ang Abyss sa Star Island Fog Valley. Paniguradong sabi ni Paji Jesang. Mula noong gabing iyon, nang makita ko ang liwanag ng Bodha na bumababa mula sa Snowy Mountains sa katawan ng namatay, alam kong may isang bagay na hindi pangkaraniwang nakatago sa ilalim. At sa mga kamay ng aming apat na punong pamilya, hawak namin ang mapa sa Demon Kingdom. At para sa Chuanzhao Dharma Assembly sa susunod na taon, kinusot niya ang kanyang mga mata at hininaan ang kanyang boses at sinabi kay Zhang Yi, kaming apat na pinuno ay sumang-ayon na pagsamahin ang mga mapa sa aming mga kamay. Pagkatapos ay pupunta kami sa Demon Kingdom ng magkasama upang hanapin ang kapangyarihan na maaaring isang sangkap na nagbibigay sa mga tao ng malaking kapangyarihan. O siya nga pala, kasama na siguro dyan ang source ng Diyos na nahanap mo at iba pang magagandang bagay. Tumingin si Zhang Yi kay Paji Kelsang at tinitigan siya ng mahigit 10 segundo. Kinusot-kusot ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, na may hindi nakukuhang pagdududa sa kanyang mga mata. Kung may ganoong magandang bagay, bakit mo ako pinuntahan? Isa akong outsider, hindi ka ba natatakot na alisin ko ang pagkakataon na para sa'yo? Walang libreng tanghalian. Sa paglalakbay sa Shengjing, nakaranas si Zhang Yi ng isang malaking krisis sa ilalim ng Kinling Mountains. Kung hindi dahil sa pinakakritikal na sandali, hindi alam ni Bai Longzi kung bakit hindi niya pinatay ang mga ito. Ngayon ay mahirap sabihin kung si Zhang Yi at ang iba pang apat ay nakabalik na buhay. Sa makatuwid, si Zhang Yi ay hindi madaling mahanga ng iba. Matagal na nag-isip si Paji Jesang, at pagkatapos ay sinabi, kami, ang apat na pinuno, ay gumawa ng isang kasunduan na ang mga bagay sa Snowy Plateau ay maaari lamang malutas sa loob. Pero ngayon, it's a matter of life and death and I can't care so much anymore. Alam ni Paji Jesang na si Zhang Yi ay isang master na hindi bibitawan ang agila kapag nakita niya ang kuneho. Walang nangahas na linlangin ang isang ipsilon ng madali. Kaya narito siya upang ipaalam kay Zhang Yi ang kasalukuyang sitwasyon sa Snowy Plateau. Sa simula ng katapusan ng mundo, ang Great Western Family ay pinamumunuan ng Podge Family. Ang pamilyang Podge ang may pinakamalaking kapangyarihan, ang pinakamalaking bilang ng mga pribadong sundalo, at ang pinakamalawak na impluensya sa mga tao ng Snowland. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago pagkatapos ng kapanganakan ng isang burial master sa pamilya Yashelangtai. Ang kasalukuyang may-ari ng libing ay nagmula sa isang sangay ng pamilyang Yashelangtai. Matapos matanggap ang patnubay ng liwanag ng Bodha mula sa banal na bundok, bigla siyang naging isang makapangyarihang nilalang sa kaharian ng Ipsilon. Ang ganitong uri ng transcendente na kapangyarihan ay agad na nagpasuko sa buong talampas na nababalutan ng nyebe, kabilang ang mga dayuhang grupo na nakikipaglaban pa rin sa isa't isa sa mga lugar ng Sichuan at Chongqing. Ayon sa timeline, noong na-promote ang Burial Master sa Ipsilon, si Zhang Yi ay nasa Yongkim Manor pa rin, nakikipaglaban sa talino at tapang sa mga tao sa Xishan Base. Sa makatuwid, ginamit ng puno ng libing sa oras na iyon ang kanyang lubos na pagdurog na lakas upang gawin ang pamilyang Yashelangtai na hindi nakoronahan na hari ng buong Timog Kanlurang rehiyon. Kung nanginibabaw ang isang pamilya, masisira nito ang balanse.
Mabilis na nakakuha ng kapangyarihan ang pamilyang Yashelangtay, at ninakaw din ni Deji, ang patriarch ng pamilyang Yashelangtay, ang posisyon ng tripa ng Sangjia Monastery. Ang talampas na nababalutan ng niebe ay may pinag-isang estado at relihiyon, at ang Chaiba ng Sangjia Temple ay kumakatawan sa pinuno ng relihiyon ng Tantric. Sa ngayon, ang pamilyang Yashelangtay ay may hawak na ganap na kapangyarihan at maaari pang magbigay ng mga utos sa pangalan ng mga Diyos at Bodha. Sinabi ni Paji Jesang na may taimtim na pananalita, upang gumamit ng matandang kasabihan ng Chino, ang ambisyon ng pamilyang Yashelangtay ay naging puso ni Sima Zhao, at alam ito ng lahat ng nasa kalsada. Sa nakalipas na 2 taon, mabilis na nabawasan ang kapangyarihan ng 3 pa nating pamilya. Ilang sandali na lang ay maalis na tayo. Kung hahayaan natin silang makuha muli ang kayamanan ng Demon Kingdom sa ilalim ng Snowy Mountains, tuluyan na tayong mapahamak. Kaya sa pagkakataong ito ay pumunta ako dito. Bagamat sadyang ako'y itinulak nila, naghahanap din ako ng mga pagkakataon para makipag-ugnayan sa mga makapangyarihang kaalyado. Hindi napigilan ni Zhang Yi ang tumango matapos marinig ang paliwanag ni Paji Jesang. Totoo na kung saan may mga tao, mayroong pakikibaka. May ilan akong tanong na gusto kong itanong sayo. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Mabilis na sinabi ni Paji Jesang, pakisabi sa akin. Sinabi ni Zhang Yi, una, kung ang pamilyang Yashelangtay ay talagang mayroong ipsilon, kung gayon ang pagsira sa iyo ay isang bagay lamang na madaling malutas. Sa pagkakaalam ko, dahil sa kakaibang katangian ng Southwest Region, wala kang karapatang ilunsad ang Death of Love. Kung gayon ang ipsilon na iyon ay ang walang talo na pag-iral sa mundo. Pero bakit buhay ka pa rin? Huminga ng malalim si Paji Jesang. Mahabang kwento. Bagamat ang may-ari ng libing ay kabilang sa pamilyang Yashelangtay, lahat ng mga naunang may-ari ng libing ay may pinakamadalisay na kaluluwa at pinakadiyos na kalikasang Bodha. Hindi nila papatayin ang mga inosenteng tao nang walang pinipili, ngunit sila ang mga tagapagtanggol ng mga tao sa Snowy Land. Kaya, hanggat hindi nakahanap ng angkop na dahilan si Deji, hindi niya makumbinsi ang may-ari ng libing na alisin ang aming 3 pamilya. Gayunpaman, dahil masyadong simple ang Burial Master, maya-maya ay baka makulam siya ni Deji. Chaos, hindi mo alam, araw-araw kaming naglalakad sa manipis na yelo, sa takot na paggising namin kinabukasan, bugbugin kami ng hukbo ng pamilyang Yashelangtay. Halika sa pinto. Dahil dito ay labis na na-curious si Zhang Yi. Isang purong tao. Gaano kaya ito kalinis? Ikalawang tanong. Bakit ako ang pinili? Tinanong ni Zhang Yi ang kanyang pinakamalaking pagdududa. Kung gusto mo lang humingi ng tulong sa labas, walang duda na ang rehiyon ng Shenjing ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa kanilang lakas, madali nilang masupil ang Southwest Region. Napangiti si Paji Jesang at umiling. Kung talagang kinakailangan, maaaring iyon ang aking pinili. Itinuro niya at sinabi, tingnan mo, nang dumating ako dito sa pagkakataong ito, nagdala ako ng maraming tao. Napakalaki ng sasakyan ko, at hindi ko ibig na ipakita ang aking kayamanan. Isang liwanag ng pangunawa ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yi. Gusto mo bang sumilong dito? Walang magawang tumango si Paji Jesang. I do have this idea. I need to transfer some of early property in advance. Kung hindi ko na talaga kayang manatili sa Snowy Plateau, mag-a-apply ako para sa blessing ni Shenjing. Ngunit hindi ko hahayaang lumahok ang Shenjing Region sa pakikibaka ng Southwest Region. Dahil kapag ang behemoth na ito ay sumali sa pakikibaka sa Southwest Region, ito ay ganap na sisirain ang aming 1,000 taong gulang na pundasyon. Tiyak na naiintindihan ito ni Zhang Yi. Ang rehiyon ng Shenjing ay pa rin ang nominal na kuya ng Huaxu Kingdom. Kung papayagan silang tuklasin ang sikreto ng Snowy Mountains, tiyak na makikialam sila. Pagkatapos ng lahat, nakakuha na ng sapat na benepisyo si Shenjing sa Qinling Mountains, at alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagtuklas ng isang lihim na kaharian sa ilalim ng lupa. Sa panahong iyon, sa unang pagkakataon ay sakupin ni Shenjing ang Snow Mountain. Kahit na ang mga puwersa sa Timog Kanlurang rehiyon ay makakakuha ng bahagi ng Pi, maaari lamang silang magkaroon ng maliliit na bahagi. Pagkatapos ng lahat ng nasa ilalim ng lupa ay pagmamay-ari ng buong Huaxu Kingdom, at ang Western Chieftain ay walang karapatang angkinin ito. Ang makapag-iwan ng maliit na bahagi para sa kanila ay isang magandang regalo. Sinabi ni Paji Jesang, ang parehong prinsipyo ay naangkop sa paghingi ng tulong mula sa ibang mga rehiyon.
Ang mga banggaan sa pagitan ng mga rehiyon ay magdudulot ng labis na problema at ang mga kahihinatnan ay magiging mahirap kontrolin. Sabi niya, nakatingin kay Zhang Yi na may nag-aalab na mga mata. Ngunit iba ang iyong kamahalan. Bagamat miyembro ka ng Jiangnan Region, alam kong hindi ka affiliated sa headquarters ng Jiangnan Region. Ikaw ay isang malayang individual tulad ng isang mersenaryo. Pagkatapos ay pumunta ka upang tulungan ako sa pangalan ng isang malayang tao. Ito ay mababawasan ang epekto. Si Paji Jesang ang orihinal na may ganitong ideya. Napagtanto din ito ni Zhang Yi. Hindi katakataka na si Paji Kelsang ay naging masigasig sa kanya pagkatapos pumunta sa Shenzhen. Lalo na ang tingin sa kanyang mga mata ay parang nakatuklas ng ilang kayamanan. Tila nakangiti si Zhang Yi ngunit hindi ngumingiti. Sigurado ka na ba? Baka kunin ko ang lahat at mawala ang lahat sayo. Kumpiyansa nang umiti si Paji Jesang. Hindi kapangyarihan, lupa, o tao ang gusto mo. Inimbestigahan ko na ang impormasyon mo at alam na alam ko ito. As long as it's not this, I don't care. Kahit nakunin mo ang kayamanan sa ilalim ng snow na bundok, hindi ako mawawalan ng malaki. Hindi ko makuha, pero hanggat hindi makukuha ng Yashelangtai family. Hindi naman sa hindi naintindihan ni Paji Jesang ang prinsipyo ng pag-akit ng lobo sa isang bahay. Pero sa ngayon, may tigre na nagbabantay sa bahay niya at wala siyang choice. Alinman sa umalis sa Southwest Region at maging isang nawawalang aso. O maghanap ng makapangyarihang katulong at subukan ito. Kahit na ito ay nabigo, ang pinakamasamang resulta ay hindi maaaring mas masahol pa kaysa ngayon. Ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang ulo at nag-isip. Sasabihin man niya o hindi, medyo naantig talaga siya. Kung talagang mayroong isang lihim na kaharian tulad ng Qinling Mountains at ang Foggy Valley sa ilalim ng Snowy Mountains, tiyak na ito ay isang malaking kayamanan para sa kanya. Higit pa rito, nagawang sugpuin ni Haring Jesar ang kapangyarihan ng kaharian ng demonyo mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Maaaring ipakita nito na ang antas ng panganib ng lihim na kaharian na ito ay mas mababa kaysa sa Qinling Mountains at Wugu Valley. Nakakatukso ang sinabi ni Paji Jesang, pero hindi naman tanga si Zhang Yi. Nakaranas siya ng maraming krisis pagkatapos ng apokaliptik, at nagawa niyang gawing kalamidad ang sakuna sa bawat oras dahil sapat na siyang matatag. Medyo napakasimple lang na hilingin sa akin na tulungan kita sa mga walang laman na salita, hindi ba? Sumulyap si Zhang Yi kay Paji Jesang, makahulugan ang mga mata nito. Kung gusto mong kumilos ako, dapat kang magkaroon ng ilang tunay na benepisyo. Nang marinig ito ni Paji Jesang, naggangalit siya at sinabing, kapag tapos na ang bagay, maaari nating hatiin ang mga benepisyong natamo ng 50-50. Humalakhak si Zhang Yi, mahirap sabihin kung ang mga bagay na tinatawag mo sa ilalim ng mga snowy na bundok ay umiiral o kung ano sila. Walang imik si Paji Jesang, pero wala na akong makukuhang kamay ngayon na ma-appreciate mo. Kung ito man ay ang mga mapagkukunang kailangan para sa buhay o mga sandata at kagamitan, kung ano ang nasa kamay ni Zhang Yi ay hindi na sapat, ngunit sobra-sobra na. Kung hindi, paano niya magagamit ang kalahati ng Yuanxi veins upang mamuhunan sa genetic project ng Deng Technology? Napakakaunting tao sa lungsod ng Tianhai, at karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao, kaya hindi na nila kailangan ng maraming mapagkukunan. Bahagyang itinaas ni Zhang Yi ang mga sulok ng kanyang bibig at mahinahong sinabi. Mayroon ka pa ring malaking halaga sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Paji Jesang at saka siya ngumiti ng walang magawa. Ang sinasabi mo ay ang teksto ng ang talambuhay ni Haring Jesar. Ang epiko ni Haring Jesar ay kinanta ng bawat henerasyon ng mga banal na mga awit, ngunit ang kanilang mga bersyon ay naiba. Dagdag pa rito, ang kwento at alamat ay naglalaman ng mga elemento ng mito, kaya mahirap sabihin kung ito ay totoo o mali at kung gaano ito li. Ngunit ang tanging kopya na napanatili sa pamilyang Podge ay naitala ng mga historiador ng taong iyon. Kahit na mayroong ilang mga diskarte sa pagsulat ng Spring at Autumn, ang kredibilidad pa rin ang pinakamataas. Alam ni Zhang Yi na kung gusto niyang malaman kung ano ang mga nilalang sa underground world, kailangan niyang i-trace sila pabalik sa sinaunang kultura. Huminga muli ng malalim si Paji Jesang. Masyado siyang mataba, kaya sa tuwing nagiging emosyonal siya, kailangan niyang huminga ng malalim para kumalma. Maaari kitang bigyan ng isa pang dami ng mga transcript, ngunit dapat kang sumang-ayon na katawanin ang ating pamilya Paji sa Chuanzhao Dharma Ceremony sa susunod na taon. Seryosong sabi ni Paji Jesang.
Hinaplos ni Zhang Yi ang likod ng kanyang kamay at mahinang sinabi. Then have to read it first. If I think it has such value, it's not impossible to consider it. Ang kinakabahan ngayon ay hindi si Zhang Yi, kundi si Pa Jijesang. Ngayong alam na ni Zhang Yi ang tungkol sa Snowy Mountains, kahit na tumalikod si Pa Jijesang sa kanya, maaari pa ring pumunta si Zhang Yi sa Snowy Mountains ng mag-isa. Sa kakayahan ng oras at espasyo, kahit na maglakbay siya mula sa malayong lungsod ng Tianhai patungo sa talampas na nababalutan ng nyebe, ilang minuto lang ito. Medyo naging pangit ang mukha ni Pa Jijesang. Ngunit sa mga oras na ito, gusto niya talagang humingi ng tulong sa iba. Kung hindi siya pinilit, paano siya hihingi ng tulong sa mga tagalabas? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari lamang siyang makipagkompromiso kay Zhang Yi. Hindi nagtagal, kinuha niya ang isa pang pergamino sa likod. Gayunpaman, upang ipakita ang katapatan, ang pergamino na ito ay malinaw na mas makapal at naglalaman ng mas maraming nilalaman. Kinuha ito ni Zhang Yi sa kanyang mga kamay. Bagamat dilaw ang pergamino, medyo maselan ang pakiramdam nito. Habang binubuklat niya ang pergamino, pinuri niya, nagkaroon ka ng napakahusay na teknolohiya sa paggawa ng pergamino, libu-libong taon na ang nakalilipas. Napakaganda nito. Isa ka talagang profesional na istoryador. Kakaibang umiti si Pa Jijesang, napakahirap ng pagpoproseso ng balat ng tupa. Paano magkakaroon ng napakaraming pergamino na gagamitin? Malinaw na may mas mahusay na kalidad na mga materyales. Nagulat si Zhang Yi kay Pa Jijesang, at sa sumunod na sandali, medyo nanigas ang mga galaw sa kanyang mga kamay. Anong uri ng parchment ito? Ito ay malinaw na balat ng tao. Sa pag-iisip ng ilang mga sinaunang chismis tungkol sa talampas na nababalutan ng nyebe, walang sinabi si Zhang Yi at mahinahong iniunat ang kanyang kamay upang ibuka ang scroll ng balat ng tupa. Matapos maisalin ng Portable Intelligence System, naunawaan din ni Zhang Yi ang mga nilalaman na naitala sa scroll na ito. Matapos sugpuin ng bayaning si Haring Jesar ang kaharian ng demonyo, nagtatag siya ng isang mahusay na dinastya sa talampas ng nyebe. Inutusan niya ang mga mananalaysay na itala ang kanyang mga dakilang gawa at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Paalalahanan ang mga tao na huwag kalimutan na kahit na ang kaharian ng demonyo ay nawasak, ang kalaliman ay hindi nawala. Kapag natapos na ang mundo, magbubukas ang kailaliman ng mundo ng demonyo, at muling lilitaw ang walang katapusang mga demonyo sa mundo ng mga tao. Sa oras na yon, muling babalik si Haring Jesar, at pangungunahan ang mga tao upang maiwasan ang sakuna na ito. Si Zhang Yi ay mukhang mas natakot. Ayon sa talambuhay ni Haring Jesar, hinulaan ng bayaning si Haring Jesar ang katapusan ng mundo mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. At ang lahat ng nangyari ngayon ay hindi sinasadya, ngunit hindi maiiwasan. Nakaramdam ng kaunting lamig ang likod ni Zhang Yi, ngunit hindi nagtagal ay nagising. Mayroong hindi mabilang na mga uri ng ganitong uri ng pananalita sa pagtatapos ng mga araw sa buong panahon, at lahat ng mga ito ay hindi pare-pareho. Bukod dito, ang talambuhay ni Haring Jesar ay hindi malinaw na nakasaad kung kailan darating ang katapusan ng mundo. Kung mag-extrapolate ka batay sa kasalukuyang sitwasyon, medyo mekanikal ang pakiramdam. Bagamat ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, si Zhang Yi ay natatakot pa rin. Natapos na niyang basahin ang mga nilalaman ng scroll, at naskan ito ng matalinong sistema, kaya maaari niya itong tingnan anumang oras. Ibinalik ni Zhang Yi ang balat ng tao sa kanyang kamay kay Pa Jijesang. With all due respect, it feels very ordinary. There's not much useful content in it. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Medyo balisa si Pa Jijesang. Ang kumpletong talambuhay ni Haring Jesar ay may higit sa 20 milyong mga salita, karamihan sa mga ito ay mga bayaning alamat ni Haring Jesar. Kung gusto mong makakuha ng kapaki-pakinabang na nilalaman, dapat mong basahin ang buong aklat upang malaman ito. Tumayo si Zhang Yi at maluwag na sinabi, pag-iisipan kong mabuti ang bagay na ito. Bibigyan kita ng sagot kapag napag-isipan kong mabuti ito. Mabilis na tumayo si Pa Jijesang. Hanggang kailan mo kailangang pag-isipan ito? Ngumiti si Zhang Yi sa kanya, kung gayon, depende ito sa kung gaano karaming mga bagay ang maibibigay mo sa akin para kumbinsihin akong tulungan ka. Ang sinseridad na ipinakita ni Pa Jijesang ay talagang hindi sapat sa ngayon. Si Zhang Yi ay mas mayaman kaysa sa kanya. Kailangang isaalang-alang ng patriarch ng pangalawang pinakamalaking pamilya sa Southwest Region kung ano ang maibibigay niya kay Zhang Yi para mapabilib si Zhang Yi.
Napakunot ng noo si Paji Jesang. Alam niya na si Zhang Yi ang pinakamahusay na katulong na mahahanap niya sa kasalukuyan. Hindi nagtagal ay nagganga siya at sinabing, "Bueno, babalik ako kaagad sa Sala City. Ibibigay ko sa iyo ang ilang impormasyon kung gayon. Naniniwala akong tiyak na tatatak ka niyan." Well, hintayin natin. Si Zhang Yi ay mukhang kalmado at nakaka-relax sa hitsura, ngunit sa katunayan, siya ay medyo naantig sa kanyang puso. Ang isang lihim na kaharian sa ilalim ng lupa ay isang malaking treasure house na may mga panganib at benepisyo na magkakasamang nabubuhay. Wala siyang pakialam na maglakbay kung ito ay ligtas. Umalis si Zhang Yi dito at bumalik sa kanyang tirahan. Ang lahat ay nag-impake ng kanilang mga gamit at pinalamanan ang mga ito sa shadow space ni Jingwei. Sa sulok, hawak-hawak pa rin ni Fatih Xu ang kanyang malaking mukha na mukhang distracted. Walang oras si Zhang Yi para hintayin siyang magpumiglas dito, kaya inutusan niya ang lahat na maghanda para bumalik sa Jiangnan. Hindi kailanman tumugon si Fatih Xu sa damdamin ni Liang Yang. Maiintindihan ng lahat kung tutuusin kung ang ganitong bagay ay nangyayari sa sinuman, maaaring mahirap itong tanggapin ng ilang sandali. Ngunit nang dumating ang oras, hindi sinasadya ni Zhang Yi na hintayin siya, kaya hiniling niya sa lahat na mag-impake ng kanilang mga gamit at maghanda sa pag-alis. Kinabukasan, umalis si Zhang Yi at ang iba pa sa looban. Paglabas nila ng pinto, biglang napansin ni Zhang Yi ang isang tingin sa malayo na nanonood dito. Hindi lang niya ito nakita, napansin din ito ni Liang Yu at Hua Hua. Lumingon si Zhang Yi at nakita si Liang Yang na may hawak na isang haligi gamit ang isang kamay sa ilalim ng atik sa di kalayuan, nakatingin dito na may komplikadong mga mata. Tumalikod siya at tinapik si Fatih Xu sa balikat, at ibinuka ang kanyang mga labi sa direksyong iyon. Si Fatih Xu ay naabala rin kamakailan, ang kanyang ulo ay kasing gulo ng kulungan ng manok, at ang kanyang balbas ay hindi naayos sa loob ng ilang araw. Ginising siya ni Zhang Yi at tumingin doon. Matapos ang isang sulyap lang ay agad niyang ibinaba ang kanyang ulo na parang takot na ostrich na nagkukunwaring hindi ito nakikita. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, "At least maganda ang relasyon ko sa iyo, at nailigtas ko pa ang buhay mo noong nasa Kinling Abyss tayo. Hindi ba masama na gawin lang ito?" Bumulong si Fatih Xu, "Alam ko. Pero ngayon hindi ko alam kung anong ekspresyon ang dapat kong gamitin para harapin siya." Hindi nakaimik si Zhang Yi, kaya pipiliin mong tumakas. Nakakahiya ang pagtakas, ngunit ito ay kapaki-pakinabang. Nakipagtalo si Fatih Xu. Nagkibit balikat si Zhang Yi at sumang-ayon sa sinabi ni Fatih Xu. Ang mga naghihikayat sa iba na maging matapang at humarap sa mga emerhensya ay mga sosyal na baka o tagalabas. Mahirap para sa mga taong nasa sitwasyon na harapin ang lahat ng may kalmadong pag-isip. Minsan ang pagtakas ay isang magandang ideya. Si Liang Yu ay bihirang magpahayag ng kanyang mga opinyon sa mga pribadong bagay ng ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, bihira niyang sabihin kay Fatih Xu, "Anuman ang iyong huling pagpipilian, sa palagay ko ay dapat mo siyang bigyan ng taimtim na sagot." Alam ko ang lahat." Ibinaba ni Fatih Xu ang kanyang ulo at sadyang naglakad sa kabilang bahagi ng kalsada, hinayaan ng iba na takpan ang kanyang katawan. "I will have a good talk with her after a while." Wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon ng harapan. Marahil ay masasabi niya ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng pinakapamilyar na electronic device pagkatapos bumalik sa Tianhai City. Pabirong sinabi ni Zhang Yi, "Kung hindi manginig ang dalawang salitang iyon, hindi mo ito masusumpungan, hindi ba?" Ang mukha ni Fatih Xu ay naging kulay ng atay ng ngi. "Boss, please stop talking." Okay, kahit anong gusto mo." Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Bago umalis, pumunta si Qin Qigong at iba pa para makita siya ng personal. Ngayon ay mas binibigyang pansin nila ang ugali ni Zhang Yi. Ang paggalang ay kailangang ipagpalit sa lakas, at ang lakas na ipinakita ni Zhang Yi sa Kinling ay malabong nalampasan sina Li Changgong at Han Shanzhuo. Ito ay sapat na upang igalang siya ng mga tao. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dapat tayong magpaalam. Lahat mangyaring bumalik kapag ipinadala ka dito. Pagkabalik, makikipag-usap ako sa mga pinuno ng Jiangnan Region, at magpapadala ako ng mga tao sa Kinling sa lalong madaling panahon. Bago sumakay si Zhang Yilin sa eroplano, sinabi niya kay Qin Qigong at monghe na si Dawen. Ngumiti si Qin Qigong at tumango. Ang bagay na ito ay hindi apurahan. Hindi pa nagtagal mula noong huling pananakop ng insidente ng Earth Centipede,
at hindi kami nangahas na padalos-dalos na minahan ang mga ugat ng Yuanshi. Pagkatapos nito, sunod-sunod tayong magpapadala ng mga team para mag-survey muna sa paligid. Sisiguraduhin natin na walang panganib bago magmina. Tumango si Zhang Yi. Totoo yan. Pag-uusapan natin yan pagdating ng panahon. Ang mga ugat ng Yuanshi sa ilalim ng Qinling Mountains ay napakalaki at naglalaman ng hindi maisip na enerhiya. Imposible para sa distrito ng Shengjing na gumawa ng anumang maliliit na hakbang dito. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, nakahukay na si Zhang Yi ng napakaraming Yuanshi veins na nakatambak sa dose-dosenang matataas na bundok sa kanyang alien space. Kaya hindi siya nagmamadali sa ngayon. Pagkatapos magpaalam sa lahat sa Shengjing, si Zhang Yi at ang iba pa ay sumakay sa eroplano. Ang Fu-37 na hugis tabako ay lumipad palabas ng panloob na paliparan, sumugod sa makapal na ulap, at pagkatapos ay lumipad hanggang sa timog. Si Fatixu ay nakaupo sa bintana, hawak ang kanyang baba sa isang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng gusot at mapanglaw. Lumapit ang isang waitress at nag-aalalang nagtanong, Mertsu, hindi ka ba komportable? Biglang tinakpan ni Fatixu ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, okay lang, medyo nalungkot lang ako. Tinignan siya ni Zhang Yi mula sa likuran na may mga itim na linya sa kanyang ulo. Ang sinabi mo ay lahat ng linya ko. Sina Zukir at Yang Xingxin sa tabi nila ay hindi napigilang mapatawa. Ang lungsod ng Shengjing ay naging mas maliit at lumiit sa kanilang mga mata hanggang sa halos hindi na ito makita. Sa napakalaki at walang laman na lupain ng Shengjing City itinaas ni Liang Yang ang kanyang ulo, pinagmasdan ang pag-alis ng eroplano, at tahimik na ibi. Mahirap pa bang tanggapin kung tutuusin? Idiniin niya ang labi ng kanyang sombrero, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa malayo. Sunod-sunod na bumagsak ang nyebe sa kanyang mga balikat at sombrero na nagpaputi. Si Zhang Yi at ang iba ay unang bumalik sa Blizzard City. Matapos matagumpay na makumpleto ang misyon na ito, natural na gumawa muna ng ulat kay Zhu Zeng. Ito ay bilang paggalang sa kanya. Ang balita ng pagkumpleto ng misyon ay matagal nang ipinarating kay Zhu Zeng ni Deng Shentong, kaya lalo na nasasabik si Zhu Zeng ngayon. Pagkababa ng lahat sa eroplano, mainit silang tinanggap ng delegasyon na pinamumunuan ni Zhu Zeng. Sa sandaling bumukas ang pinto ng kabin at bumaba si Zhang Yi sa eroplano, lumapit si Zhu Zeng at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Zhang Yi. Gulo, hahaha, aking Kapitan Chaos, ikaw talaga ang kayamanan ng ating Jiangnan region. Hindi ko inaasahan na ang mga bagay ay nakumpleto ng perpekto sa oras na ito, at ito ay naayos ng wala pang isang buwan. Lahat kayo ay mahusay na nag-ambag sa Jiangnan region. Sa likod ni Zhu Zeng ay sina Zhu Yu, Baili Changqing, Wudi at iba pa, na marami sa kanila ay matandang kakilala ni Zhang Yi. Dinala sila ni Zhu Zeng dito espesyal para sa layunin ng paglalaro ng mga emosyonal na baraha kasama si Zhang Yi. Lihim na napangiti si Zhang Yi sa kanyang puso. Dapat may mga channel si Zhu Zeng para malaman na si Zhang Yi ay may 30% ng Yuanshi vein sa kanyang mga kamay. Natatakot ako na baka mahiya siya at magtanong pa kay Zhang Yi mamaya. Nagsalita si Zhang Yi ng ilang magagalang na salita, at nang mainat niyang tingnan ang grupo ng mga taong dumating upang tanggapin siya, nalaman niyang marami pang pamilyar na mukha. Bilang karagdagan sa mga dayuhan mula sa Blizzard City, mayroon ding maraming miyembro ng Superpower Federation nang sumalakay ang Koroding Muon sa rehiyon ng Jiangnan. Ang mga estranghero na ito ay nakakalat sa buong lugar, na responsable sa pagpapanatili ng lokal na kaayusan, ay lumago ng husto sa loob ng 2 taon mula noong katapusan ng mundo. Marahil ilang tao ang namatay at kinuha ng mga bagong dayuhan ang kanilang teritoryo. Ngunit walang sinumang nakaligtas hanggang ngayon ay isang simpleng karakter. Hindi bababa sa 50% ng mga taong dumalo sa unang pagtitipon ng Superpower Federation ay sumali sa Blizzard City. Ngayon, ang Blizzard City ay lumalakas at lumalakas, kaya binabati kita. Nakangiting sabi ni Zhang Yi kay Zhu Zeng. Marahan na bumuntong hininga si Zhu Zeng, masyadong malaki ang Jiangnan at napakaraming problema. Hindi tayo magkakaroon ng sapat na lakas tao, kaya dapat natin itong ipagpatuloy. Hindi madaling pamahalaan ang isang bahay sa lugar ng Jiangnan. Natural na alam ito ni Zhang Yi. Napakalaki ng rehiyon ng Jiangnan, malapit sa dagat ang lungsod ng Tianhai, at dahil sa sabuatan ni Yuan Kongye, karamihan sa mga nakaligtas sa lungsod ng Tianhai ay napatay. Kaya ngayon, ang populasyon ng Tianhai City ay bumababa,
at ang istruktura ng kapangyarihan ay naging matatag nang walang masyadong maraming mga salungatan. Ngunit ang sitwasyong ito ay hindi pareho sa ibang mga lugar. Ang bilang ng mga nakaligtas sa isang katamtamang laki ng lungsod ay maaaring umabot sa daan-daang libo. Bilang karagdagan, sa mga rural na lugar kung saan ang mga mapagkukunan ng pagkain ay medyo sagana, ang mga nakaligtas na nakakalat sa iba't ibang lugar ay hindi sumusunod sa mga hadlang ng rehiyon ng Jiangnan. Sa makatuwid, mayroong hindi mabilang na mga pangkat at maliliit na puwersa na nakakalat sa buong lugar. Sabihin lang na sa mga lungsod na nakapalibot sa Tianhai City, mayroong hindi bababa sa 20 organisasyon, malaki at maliit. Dahil lang sa alam nilang si Zhang Yi ay nasa Tianhai City, walang nangahas na lumapit sa sphere of influence ng Tianhai City. Kung saan may mga tao, may mga away. Normal para sa malaki at maliliit na puwersa na makipaglaban sa isa't isa para sa pagkain, pag-init ng enerhiya at pananamit. Bilang karagdagan, ang ilang mga hayop ay nagmutate at naging mga mabangis na hayop na nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga ito ay pangunahing mga mabangis na hayop sa mga bundok at ilog. Mayroon ding mga mabangis na aso at mutated na mga halimaw ng pusa sa mga malalayong nayon sa bundok. Bilang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region, ang mesa ni Zhu Zeng ay puno ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon araw-araw at kailangan niyang magtalaga ng mga tauhan upang hawakan ang mga ito. Ang posisyon ng pinakamataas na pinuno sa lugar na ito ay tila napakaluwalhati, ngunit ito ay talagang napakahirap ng trabaho at hindi madaling hawakan. Ang kailangan mo ngayon ay isang ipsilon na susunod sa utos mo. Nakangiting sabi ni Zhang Yi kay Zhu Zeng, at pagkatapos ay sinulyapan si Zhu Yu sa hindi kalayuan sa likuran niya. Kamusta ang jowa mo lately? Bumuti na ba ang lakas niya? Zhu Zeng daw, ang kanyang katawan ay umunlad na ngayon sa antas ng isang matanda, at siya ay sinanay sa pakikipaglaban. Siya ay isang hakbang pa rin mula sa kaharian ng Ipsilon. Bahagyang nanghihinayang ang kanyang mga mata, ngunit hindi ko magagawa ang hakbang na yon kahit na ano. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, kung tutuusin, hindi naman siya si Yuan Kongye. Si Zhu Yu ay mayroon lamang kalahati ng mga gene ni Yuan Kongye sa kanyang katawan, kaya ang kanyang pinakamataas na limitasyon ay hindi kasing ganda ng kay Yuan Kongye. Kung gusto mong makalusot, ang tanging paraan hanggang ngayon ay ang gamitin ang pinagmulan ng Diyos. Pero syempre hindi siya tutulungan ni Zhang Yi. Kung ano man ang magandang meron siya, uunahin niya lang ang mga taong nakapaligid sa kanya. Alam ni Zhu Zeng ang karakter ni Zhang Yi, kaya hindi siya humingi ng tulong kay Zhang Yi, ngunit mumiti at sinabing, "Don't talk about this. You have successfully finished your mission this time. You have to stay today and have a couple of drinks with me. Then tell me the story of your experience in Shenjing in details." Isang grupo ng mga tao ang masigasig na inimbitahan si Zhang Yi at ang iba pa pabalik. Ang piging ay napakasolem, kinuha ni Zhang Yi ang isang tasa ng mainit na tsaa mula sa kanyang mga braso nang hindi nagmamadali, sa halip na uminom. Matagal nang nakasanayan ni Zhu Zeng at ng iba pa ang pag-iingat ni Zhang Yi, kaya hindi sila nagpakita ng anumang sama ng loob. Ngunit sa kanilang handaan, lahat ng mahahalagang tao ay nakaupo doon. Zhu Zeng, Deng Yuanbo, Deng Shentong, at Tu Yunli, ang ministro ng digmaan. Sa gilid ni Zhang Yi, siya lang at si Yang Xingxin ang nakaupo. Matapos palitan ang tasa at palitan ng tasa, pinuri niya si Zhang Yi at ang iba pa para sa kanilang pagsusumikap, at pagkatapos ay tinanong sila tungkol sa kanilang karanasan sa Shenjing. Sinulyapan ni Zhang Yi si Deng Shentong at maigsi itong sinabi. Siyempre, inalis niya ang mga bagay na hindi dapat binabanggit. Halimbawa, ang makapangyarihan at mahiwagang sibilisasyong ahas-tao na nakatagpo sa ilalim ng kalaliman. Kahit na sina Deng Shentong at Zhang Yi ay hindi sinabi ang bagay na ito, tanging ang mga tao sa paligid niya ang nakakaalam. Ngunit maging ang mga bagay na ito ay nagpabuntong hininga si Zhu Zeng at ang iba pa sa damdamin. Sinabi ni Zhu Zeng, hindi ko inaasahan na may ganoong panganib sa ilalim ng Qinling Mountains. Kung isang araw, ang ating rehiyon ng Jiangnan ay makatagpo ng gayong halimaw, ano ang dapat nating gawin? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, puno ng pag-aalala ang mga mata. Tumawa si Deng Yuanbo, tumingin kay Zhang Yi at sinabing, mabuti na lang at nandito si Captain Chaos. Bahagyang umiti si Zhang Yi at hindi nagkomento. Ang mga panganib at pagkakataon ay magkakasamang nabubuhay. Ang paglitaw ng isang lihim na kaharian sa Jiangnan Region ay hindi naman isang masamang bagay.
Kung ito ay mapangasiwaan ng maayos, marahil ang Jiangnan region ay bumangon at maging isang pinakamataas na kapangyarihan. Humalakhak si Zhu Zeng. Tama, kung hindi nakuha ni Shen Jing ang source ng Diyos at Yuan Mind mula sa ilalim ng Qinling Mountains, paano ito naging pinuno ng 6 na pangunahing rehiyon ng Huaxu Kingdom? Pagdating kay Yuan Mind, umiti lang si Zhang Yi at hindi sumagot. Agad na tinapos ni Zhu Zeng ang paksa. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinabi ni Zhu Zeng na lasing na siya at umalis sa mesa. Ngunit hiniling niya kay Zhang Yi na umalis kasama niya. Sa oras na ito, oras na para bumaba sa negosyo. Sa ngayon, ang dalawang tunay na makapangyarihang tao sa Jiangnan region ay nag-uusap tungkol sa mga paksang hindi kwalipikadong pakinggan ng iba. Dumating sina Zhang Yi at Zhu Zeng sa lounge sa likod. Pagkaupo nila, nagsali ng mainit na tsaa ang waitress at saka magalang na umalis. Mahigpit na isinara ang malaking pinto. Napakaganda ng sound insulation effect dito. Sa sandaling isinara ang pinto, tila ganap itong nakahiwalay sa labas ng mundo. Kung wala ang mga tagalabas, agad na naging seryoso at sabik ang ekspresyon ni Zhu Zeng. Tinitigan niya si Zhang Yi at nagtanong, Zhang Yi, tungkol sa Yuan Mind, sinabi ba sa amin ni Qin Qigong kung kailan kami magpapadala ng mga tao para minahan? Ipinatong ni Zhang Yi ang kanyang kamay sa coffee table at marahang tinapik ito. We have to wait for a while. After all, the battle was too brutal, at may mga alupihan pa sa lupa na hindi pa naalis. Kailangan ding masiguro ng pagmimina ang kaligtasan, di ba? Tumango si Zhu Zeng, totoo yon. Ang kanyang ekspresyon ay tila ng hihinayang, tutal, matagal na niyang hinahanap-hanap ang mahiwagang bagong mapagkukunang iyon. Kinuha ni Zhu Zeng ang tasa ng tsaa at humigop ng mainit na tsaa. Zhang Yi, nabalitaan kong mahusay kang gumanap sa pagkakataong ito at nakakuha ka ng higit sa 0% ng Yuanxi vein. Totoo ba yon? Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, tama. Itinaas niya ang 3 daliri kay Zhu Zeng, nakuha ko ang buong 30%. Ang mga mata ni Zhu Zeng ay biglang lumuwa ng sabik na liwanag, na para bang ang isang sakim na may-ari ng lupa ay nakatuklas ng kayamanan ng dragon at ang kanyang katawan ay sumandal kay Zhang Yi. 30%. Isang buong 30% ng Yuan Mind, ang hindi kapani-paniwalang yaman na ito, sa wakas ay nahulog sa i. Huminto siya at binago ang kanyang mga salita, ako ang henyo ng Jiangnan region. Ngumiti si Zhang Yi at walang sinabi. Ang ngiti sa mukha ni Zhu Zeng ay medyo nakakabigay puri. Tuwang-tuwa niyang pinunasan ang kanyang mga kamay at sinabing, Zhang Yi, hindi mo magagamit ang ganoong kalaking batch ng mga mapagkukunan. Maaari ba akong makipagpalitan ng mga gamit sa iyo? Naisip na ni Zhang Yi ang lahat ng ito. Hinihintay lang niyang magsalita si Zhu Zeng. Hindi kami nagkukulang ng mga pangunahing gamit. Ngunit maaari kang gumamit ng mga sandata para ipagpalit sa akin si Yuan Stone. Bagamat maaaring gumawa ng mga armas si Lu Keran, kailangan niyang gumamit ng pisikal na lakas at supernatural na kapangyarihan upang makagawa ng mga sandata ng mag-isa. Sa makatuwid, ang Lu Keran ay mas angkop para sa paggawa ng mga sopistikadong armas, ngunit hindi mahusay sa paggawa ng malakihang karaniwang mga armas. At hindi ito problema sa Blizzard City na mayroong arsenal.